bagong salin na sariwang talaba, 5 leang bawat bahagi. Ganito kaliit, parang butil ng lingalang. Bakit ka mangangalakal ng 5 leang na pila? Ang bagay na ito ay pangit at matigas. Kahit ilagay sa tabi ng dagat, walang kukuha. Bakit ka mangangalakal ng 5 leang na pila? Bakit hindi ka nalang magnakaw? Kung mahal, huwag bumili. Pero mamaya, huwag kang bumalik at humiling na ibenta ko. Lene, pakiusap. Ako'y nakatikim na ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain sa kabisera. Abalone at Bird's Nest ng Wangxian Tower. Treasure duck ng Yuxiangzai. Kahit na ang lobster na dinala mula sa timog dagat, sawa na ako. Hindi ko naman kailangan ang mga piraso ng batong ito. Ang amoy na ito ay napakasarap. Kakatapos ko lang kumain. Pero sa amoy na ito, nagugutom na naman ako. Anong silbi ng amoy? 5 na leang pilak yan. Hindi ko naman kailangan yan. Ang bango. Boss, 2, 5 layang. Mukhang hindi naman masama. Anong uri ng talaba ito? Talaga bang masarap? Bumili. 5 layang, 5 layang. Lene. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang halaga ng mga batong ito at kung bakit sila ganito kamahal. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tinatawag na pagsisid sa kaluluwa. Narito ang iyong inihaw na talaba na may bawang, tamang-tama lang. Ito ay mahirap ipaliwanag na tamis. Hindi ito ang malambing at malinis na sabaw ng isda. Hindi rin ito ang malapot at mabangong karne ng baboy. Parang ang buong yaman ng dagat ay nakasiksik sa isang kagat lang. Anong uri ng anghel na lasa ito? Sa Wangxianlo, nagtitipon ang mga kilalang chef mula sa buong mundo. Yung mga mamahaling delicacies na umaabot ng ilang dosenang leang. Kumpara sa mga ito, ang mga tahong na ito ay napakababa ang halaga. Sobrang walang kwenta. Sobrang, 5 tael na pilak lang. Sobrang halaga. Ito na ba ang halimaw sa dagat? Sabi ng mga mangingisda, mukhang masama ito. Kaya mo pang ibenta ng 5 tael na pilak. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Anong sirena? Naiintindihan mo ba ang pagkain? Ano ang alam mo? Anong masama sa 5 leang? Sabi ng matanda, ito ay may halaga. Kaya ito ay may halaga. Ikaw pala si Ginoong Jing. Dahil sinabi mo na may halaga, siguradong napakagandang bagay niyan, boss. Bigyan mo ako ng 2 bahagi. Kukuha rin ako ng 1 bahagi. Iwanan mo sa akin ang ilang piraso. Sabi ng Ginoong Jing, masarap ito. Siguradong hindi ito pangit ang lasa. Huwag kayong magsiksikan. Ako ang nauna. Tama nga. Kahit anong panahon, hindi makakataka sa tukso ng pagkain. Araw-araw ganito lang ang mga ulam. Nakakainis na lang panoorin. Your Majesty, may bagong lutuing Pilipino mula sa Imperial Kitchen. Ngayon ay talagang sikat sa mga tao. May mga handang gumastos ng 5 layang na pila para lamang sa isang maliit na plato. Nakainan ng 5 layang na pila. Ano ito? Tinatawag ng mga tao sa Haizhou na buhay na talaba. Ito ay isang uri ng shellfish na tumutubo sa mga bato sa tabi ng dagat. Ipagbigay alam sa harem, ako ngayong gabi ay kakain ng 10. Mahal, mahal na hari. Sinasabi ko na ang pagkain ito ay nakapagpapalakas at nakakapagpasigla, kaya't ipag-utos mo na agad na maghanda ng 10 bahagi pa. Aking susundin ang utos. Bukod dito, alamin kung sino ang gumawa ng pagkain ito. Napakasariwang paraan ng pagluto. Walang sinuman sa mga kilalang kusinero ng palasyo ang nakagawa nito. Sa harap ng inyong majestad, ang taong lumikha ng pagkain ito ay si Lin Fan. Si Lin Fan. Siya ang anak ni Jinyuan Hao Lin Yongchang. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang pamilya Lin ay inakusahan ng pakikipagsabuatan sa mga pirata sa pagbebenta ng smuggled na asin. Ang buong angkan ay nahatulan ng pagpapatapon sa Shashan Island. Pagpapatapon. Sino ang nag-utos na magpasya sa kasong ito? Ang kaso ay pinangangasiwaan ng Dali Temple. Pagsusuri ng korte ng mga krimen. Sa huli, ang prinsipe ng Qi na si Xiao Chengli ang nagbigay ng pangunahing ebidensya. Ang tagapamahala ng asin na si Du Heng ay nagbigay din ng ulat ng pagsasakdal na nag-akusa sa pamilya Lin ng pakikipag-ugnayan sa mga pirata at ilegal na pagbebenta ng asin. Isang tao na kayang gawing delikasi ang mga inabandunang kabibe sa tabi ng dagat. Sa kanilang mga bibig ay naging isang tamad na walang silbi na nagdudulot ng kaguluhan sa asin. Ang mga pagkaing hindi kayang likhain ng mga kusinero ng palasyo ay nagawa ng napakahusay ng isang pinarusang may sala. Ano nga ba ang dahilan? Ang mga kusinero ba ay walang kakayahan? O may iba pang lihim sa kasong ito? Hindi ako maglakas loob na pag-usapan ang mga usaping pampulitika. Dapat itong imbestigahan ng mabuti. Bukas ng umaga, gusto kong makita ang buong katotohanan. Kung may sinumang mangahas na gamitin ang batas ng korte upang alisin ang mga kalaban at angkinin ang mga pribadong yaman ng dagat at lupa, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang may tunay na batas sa mundong ito. Sundin ko ang utos. Lin Fan.
Mukhang matibay ang iyong buhay. 3 araw kang natulog sa mataas na lagnat. Nakakagulat na nakaligtas pa. Malapit nang dumating ang bangka. 1 sako ng bigas lang ang ibinigay ng mga opisyal. 36 na tao ang pamilya Lin. 1 bibig na dagdag. Kulang ang pagkain para sa iba. Si Lin Fan mula pagkabata ay hindi makatrabaho. Walang silbi kahit kaunti. Hindi na kailangang isama ang bahagi niya sa pagkain. Pagkatapos umakyat sa isla, hayaan na lang siyang mabuhay o mamatay. Ikaw, bunso. Kahit na si Lin Fan ay walang silbi, siya pa rin ay dugo ng pamilya Lin. Paano mo naman magagawa yan ng walang awa? Hindi ba't gusto mo, hayaan nating lahat siyang pabayaan hanggang mamatay sa gutom? Sino ang nagsabing isa lang ang ating bag ng bigas? Lene, nabubulunan ka na sa kakasabi ng walang kwentang bagay. Malinaw na nakasulat sa utos ng pagpapalayas. Bawat bilanggo ay may 3 araw na pagkain. Ang aming pamilyang Lin na may 36 na tao, hindi dapat mayroon lamang 1 bag ng 5 mansang bigas. Akala mo ba ay anak ng mayamang pamilya? Hindi ako susuko, lumabas ka at makipagtalo sa mga gwardiya. Sige lang. Umuwi ka na. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na lumabas? Akala ko si Zhao ay mahilig uminom ng alak na may buhangin. Akala ko asin pala. Ihulog mo. Huwag magalaw ng basta-basta. Gobyerno ng Haizu na asin. Lahat ay may selyo ng opisyal na bakal na may berdeng tinta. Ang ilalim ng mangkok ay may pulang tatak. Malinaw na ito ay pribadong asin na may sariling marka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang laman sa ilalim ng bangka. Tiyak na may itinagong bagay. Kung pagkain man ito, si Zhao Cheye ay maaring magpanggap na nagbawas ng supply ng pagkain. Kung ito ay iligal na asin. Kapag dumating na ang barko, kailangan ko lamang ipasa ang mangkok na ito sa kamay ng inspektor. Sa tingin mo, makakaligtas ka pa ba? Wala na ang Jinyuan Haofu. Nangahas ka pang magbanta sa mga opisyal ng korte. Dahil wala na ang pok ng mga marangal, hindi na ako natatakot. Ang buong pamilya namin ay ipapadala sa isang disyerto at maghihintay ng kamatayan. Ako na isang taong malapit ng mamatay. Sa huli, isasama ang iba sa aking kapalaran. Tiyak na walang talo. Ano ang gusto mo? Napakasimple. Bigyan mo kami ng 2 sako ng maayos na pagkain. Sa isang sirang mangkok, palitan ko ng 2 sako ng pagkain. Nasa iyo ang transaksyon. Pwedeng ipalit, pwedeng hindi. Ngunit ang susunod na makikipag-usap sa iyo ay ang inspektor ng Haizhou. Pumunta ka. Kunin mo na ang natitirang 2 bag ng butil. Ang 3 bag ng butil ay ipapamahagi mula ngayon. Ang mga lumang amag na bigas ay pipiliin, huhugasin at unahin kainin. Mga buo pang pagkain. Lahat ay itatabi bilang pananim at pang-emergency na reserba. Bakit ikaw ang mag-aalaga ng pagkain? Dahil kaya kong pagkasyahin ang 3 bag ng butil para pakainin ang 36 katao sa pamilya ni Lin. Gawin ayon sa sinabi ni Lin Fan. Nandito na ang Xing Shadao. Nagpakita ng awa ang korte at iniligtas ang inyong buhay. Sa hinaharap, buhay man o patay. Nasa inyo na ang kapalaran. Magsimula sa pagbuo ng kampo sa mataas na lugar na hindi mahangin. Iwasan ang paglalagay ng pagkain malapit sa dalampasigan. Lahat ng bagay na pwedeng pag-imbakan ng tubig ay dapat itago ng maayos. Pagtitipon. Magdala ng ilang tao para mangolekta ng tuyong kahoy. Bawal pumasok ang mga babae, bata, at sanggol sa bundok. Bawal ang sinuman na mag-isa. Ulan. Agad na protektahan ang pagkain. Hindi maganda. Mapapawi ang pagkain kung hindi natin maprotektahan. Pagkain. Ilan na lang ang natitirang pagkain natin. Mali ang pagkakaintindi ko sa pulo na ito. Itong dagat ay ang ating bodega ng pagkain. Hindi makakain ng marami ang mga bata. Magluto muna ng sabaw na kanin para mapuno ang tiyan. Matanda na ang lola. Talagang hindi na siya makakayanan. Hindi maganda. Nadapa ang lola ko.
Huwag galawin ang mga binhi at pagkain na ito. Magtabi kayo. Anong oras na ba? Iniisip mo pa rin ang mga binhi na yan. Gusto mo bang makita na mamatay sa gutom ang lola mo? Ang lola ko ay nanghina dahil sa lamig. Isang malinis na tubig at kaning lugaw. Hindi talaga makakapagligtas sa kanyang buhay. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Chenji. Dalhin ang 4 na tao at sumama sa akin sa tabing dagat. Ano bang meron sa tabing dagat? Pagkain. Ang iba ay agad na magpakulo ng tubig. Pakuluan mo ang lahat ng naipong tubig ulan mula kagabi. Nasaan ang sinasabi mong pagkain? Nandito lang sa paligid. Sinasabi mong mga matitigas na bato. Ito ay talaba, kaya itong kainin, talaba. Hindi ko kailanman narinig na nakakain ito. Talagang nakakain ito. Kakainin. At masarap ang lasa. Gamit ang bato para buksan ang shell. Tanging ang sariwang laman ng tahong ang itinatabi. Hinuhuli ang maliliit na alimasag ng buhay. Yung patay, huwag na. Pinipili ang magandang kabute at walang lusaw. Mabilis kumilos. Kailangan ng lumika sa mga bahura bago tumaas ang tubig. Ganito lang karaming bigas. Sino ang makakakain nito? Sapat ito para sa 36 na tao. Ang bango. Talaga bang gawa ito sa mga bato? Kulang pa ng isang lasa. Mahina ang ulan, mahina ang sabaw, mahina ang lola, kailangan ng mas malasa. Para bumalik ang gana, gamitin mo ito, itinatagong lihim bago pumasok sa kulungan. Sana'y para sa ina sa daan. Ngayon, lahat tayo ay nasa isang bangka. Hindi na kailangang maghiwalay. Pwede nang kumain. Noong nakaraan, mali ako nang paalisin kita mula sa Lin family. Simula ngayon, anuman ang utos mo sa akin, gagawin ko. Gusto kong mabuhay. Lahat ay kailangang magtrabaho. Nakikinig ako sa'yo, may natira pa ba sa kawali? Hindi pa ako busog. Wala na, wala na. Sa susunod na araw, pwede pa tayong mangolekta ng mga talaba. Ang mga seaweed ay pwedeng matuyo at itago ng matagal. Ang mga alimango ay pwedeng gawing crab paste para sa imbakan. Basta't handang kumilos. Hindi ka kailanman magugutom sa maikling panahon. Ang damong ito ay may mapait na amoy, na naglalaman ng malakas na nakakalason na sangkap. Ang kaunting pagkain nito ay magdudulot ng pananakit ng tiyan at pagtatay. Kahapon, sa sabaw ng lugaw, may lumitaw na parehong dahon. Ang kelp ay akin mismong inani. Hindi maaaring ang lason na damo ang kusang pumunta sa kawali. May nagsamantala habang magulo at naglagay sa nag-iisang kawali ng buong pamilya. Linfan, anong nangyari sa'yo? Ang lugaw kagabi, may lason. Anong nangyari dito? May lason. Uminom din tayo. Hindi ba yung mga bato-bato na yun ay hindi pwedeng kainin? Sabi ko na nga, yung mga kakaibang bagay sa dagat ay huwag kakainin. Linfan, gusto mong mamatay mag-isa. Bakit kailangang apihin ang buong pamilya? Kahapon, lahat ay uminom ng lugaw. Bakit si Linfan lang ang nagkaproblema? Marahil siya ang kumain ng marami. Saan gustong pumunta ng tiyuhin? Ikaw. Wala kang lason. Siyempre wala. Ang halamang ito ay magdudulot lamang ng sakit sa tiyan. Kung ang lugaw kahapon ay may tamang dami, dapat lahat ay nagsusuka at nagdudumi na ngayon. Wala nang lakas para bantayan ang mga pagkain at kagamitan. Dumating ang oras. Maari nang dalhin ni Tito ang mga tao ng ikalawang pamilya. At angkinin ang lahat ng mga yaman. Tama ba ang sinasabi ko? Ikaw ay nag-aakusa ng walang batayan. Ito ba ay paninirang puri? Malalaman mo sa pagsisiyasat. Magiging matagumpay. Hanapin mo ang mga bulsa ng pangalawang tiyuhin. Pangalawang kapatid, tayo ay isang pamilya na may dugong nag-ugnay. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Anong pamilya? Matagal na tayong pinalaya sa isang disyerto. Tayo'y parang mga itinakwil na anak. 2 sako ng bigas para sa 36 na tao. Ikaw na magaan na salita na pamilya. Makakapagpasigla ba sa lahat na mabuhay? Mula sa araw na ito, ipagbabawal ng pamilya Lin ang paghihiwalay sa alituntunin ng pagkakapantay-pantay sa pagkain batay sa kasarian at edad. Lahat ng pagkain, pantay na itatala ang mga gamit. Sasailalim sa kolektibong kontrol. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatago ng mga ito. Matanda, may sakit, tiyak na alok ng pagkain para sa mga bata na wala pang 6 na taong gulang. Ang iba ay babayaran ayon sa kanilang trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Ang pagkuha ng pagkain, pagtatayo ng kampo, pangingisda, at paghanap ng dahon ay may puntos batay sa hirap. Paano kung may hindi marunong magtrabaho? Matututo sila. Sa isla na walang tao, hindi namin pinapayagang magpahinga. Tito, ngayon, parurusahan kita ng pag-ipon ng 10 bundle ng tuyong kahoy. Bago magtakip silim, dapat mong matapos. Hahayaan mo ba akong utusan na mag-ipon ng kahoy? Ayaw ko. Walang makakain na yung gabi kung ganito ang gagawin mo. Tama ka. Ang karapatan sa pamamahagi ng pagkain ay ibinigay sa akin ng lola. Ang bigas na pangkaligtasan ay nakuha ko rin mula sa mga opisyal. Maaari mong subukan, kung kaya kong parusahan ka.
Tanging kabuang puntos ng trabaho ang itinatala. Hindi pinaghihiwalay ang mga gawain. Sa paglipas ng panahon, hindi maiiwasan ang mga pagtatalo. Mayroon bang mas magandang paraan si Ginang Zhu? Magtakda ng tiyak na puntos para sa bawat uri ng trabaho. Magtalaga ng isang tao upang mag-aral ng mga kalkulasyon. Isang tao para sa pangangasiwa. Sa pagtatapos ng araw, magtapat ng mga ulat sa harap ng lahat. Lutasin ang mga hindi pagkakaintindihan sa lugar. Limitado ang papel. Gamitin muna ang kahoy na tabla para itala ang kabuang puntos ng trabaho. Ang talaan ay nagtatala lamang ng pagpasok at paglabas ng mga pagkain, kagamitan, at mahahalagang bagay. Noon, si Ginoong Zhu ang nag-asikaso ng mga talaan. 13 tindahan ng pamilya Zhu, 4 na imbakan, kabuang talaan ng 2 pangkat ng kalakalan. Ako ang nag-asikaso at nagsusuri nito lahat. Mula ngayon, ipapasa ko na ang mga talaan sa'yo. Hindi ka natatakot na gumawa ako ng peking tala. Isang tao na handang ilabas ang huling 11 butil ng asin ay pansamantalang mapagkakatiwalaan. Pansamantala lamang. Sa isang pulo, kailangan ng tiwala para mabuhay. Mas kailangan ng mga alituntunin. Magtayo ng negosyo. Sumama ka sa akin sa bundok para maghanap ng pinagkukunan ng tubig. Anong amoy ito? Ang baho naman. May tao sa tubig. Ang bangkay ay hindi aksidenteng nahulog. May mga bakas ng paghila sa tabi ng dalampasigan. Ang bangkay ay itinapon sa lawa. Mas marami ang panganib sa pulo na ito kaysa sa inaasahan ko. Siya si Zhou Yinzi, nakatira sa kanlurang bahagi ng isla. Karaniwang namumuhay siya sa pamamagitan ng pangingisda para sa pagkain. 3 araw na siyang nawala. Akala ko ay pumunta siya sa hilagang bahagi ng isla. Maliit na ang lugar na yon para sa tubig. Ngayon, hindi na ito maaaring inumin dahil sa patay. Matagal ko nang sinasabi, ang pulo na ito ay hindi kayang tirahan ng tao. Walang pagkain, walang bangka, walang tubig, walang kaibigan. Maliwanag na itinapon tayo ng korte dito para maghintay ng kamatayan. Tumahimik ka. Ina. Ang naipon na tubig ulan kagabi ay sapat lamang para sa 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, kailangan ba nating uminom ng tubig alat para mabuhay? Ang alimango na ito, maaari bang kainin? Huwag munang hulihin, matapos madumihan ang pinagkukunan ng tubig, hindi sila nagkalat at tumakas. Sa halip, nagtipon sila at lumipat sa isang direksyon. Malaki ang posibilidad na may matatag na pinagkukunan ng tubig sa unahan. Ihanda ang lubid at mga panggatong. Papasok ako sa gubat para maghanap ng tubig. Sasama ako sa'yo. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Maaari akong maglagay ng mga marka sa daan. Mag-iwan ako ng tanda tuwing 50 hakbang. Mas maaasahan ito kaysa sa pag-asa sa alaala. May mga mabangis na hayop sa gubat. Pagkatapos makahanap ng tubig, kailangan din siguraduhin na makakabalik ang buong pamilya. Mas moist ang lupa dito kaysa sa labas. Hindi nagkakahiwa-hiwalay ang lumping lupa. Napakataas ng antas ng tubig sa ilalim. Mahilig sa amihan ang mga alimango. Tama ang ating direksyon. Walang tubig dito. Nasa ilalim ng malaking bato ang pinagkukunan ng tubig. Talaga bang may tubig? Ang ganda. Masyadong mabigat ang bato. Hindi talaga maitulak. Dito sa tabi ay may mababang burol. Una, linisin natin ang mga pira-pirasong bato sa ibabaw. Basang-basa at madulas ang lupa sa ilalim. Magtutulungan tayong 4. Basta't maitulak natin ang malaking bato ng kalahating metro. Tiyak na mahuhulog ang malaking bato ng mag-isa. May tubig na. May pag-asa na tayo. May mga bakas ng tao dito, mas malalim at mas bagong mga yapak kaysa sa atin. Dapat ay iniwan ito kahapon o nakaraang araw. Itong mga piraso ng bato ay nilikha rin ng tao bilang hadlang. May mga tao nang nakakita sa bukal na ito at sinadyang itinago ito. Kumuha ng tubig at bumalik sa kampo. Sa loob ng araw na ito, dalhin ang mga tao para palawakin ang daan, para mas madaling makakuha ng tubig sa susunod.
Ang bukal ay pagmamay-ari ng lahat sa isla. Sinuman ay maaaring kumuha ng tubig. Ngunit hindi dapat polusyonan ang pinagkukunan ng tubig. Huwag maglinis ng mga dumi sa itaas na bahagi. At huwag din sarhan o angkinin ito ng walang pahintulot. Mag-assign ng 2 tao na magbabantay araw-araw. Kung may sinumang sumuway sa mga patakaran, bawal kumuha ng tubig. Ang tubig ay iyong natagpuan. Ang daan ay nilikha ng pamilya Lin. Bakit dapat itong magamit ng mga estranghero? Ngayon, kung tayo'y malakas, makatatayo tayo sa bukal. Kung bukas ay may darating na grupo na mas malakas sa atin, maari ba tayong paalisin? Limitado ang yaman, ang pakikipag-agawan ay magdadala lamang ng puot. Kailangan nating magtakda ng mga alituntunin upang tayo'y magkaroon ng matatag at mapayapang pamumuhay. Tama ang sinasabi ni Lin, basta makakuha tayo ng tubig. Ako si Liu Wu, voluntaryo akong magbantay sa bukal ng paisa-isa. Sundin ko ang utos ng pamilya Lin sa pagtatrabaho. Maaaring ituring din akong isa. Handa rin akong tumulong. Unang shift ng pagbabantay, ako na ang magbabantay. Ito si Lu Yi daw, pinuno ng mga bilanggo sa kanlurang pulo. Ang mga tauhan niya ay mga takas. Walang sinuman sa pulo ang nangangahas na makialam. Kayo ang mga bagong kasapi ng pamilya Lin. Ang bukal na ito ay natuklasan namin. Natuklasan. Natagpuan ko na ang bukal na ito 5 taon na ang nakalipas. Kami ang nagsara dito gamit ang mga bato. Dahil ito ay inyong pinagtakpan. Bakit hindi nyo ito ginamit? Ang bukal ay masyadong malapit kay Han Biao. Ngayon, kayo ang nag-ayos. Nakapagtipid kayo sa aming oras. Mula sa araw na ito, ang pamilyang Lin ay magbibigay ng kalahating ani tuwing buwan. Maaari na silang gumamit ng tubig. Kung hindi kayo magbibigay, huwag kayong umaasang makakakuha ng kahit patak ng tubig. Ilan kayong lahat? Bakit? Gusto mo bang sukatin ang iyong tsansa? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga sangkap. Alam nyo na ang lokasyon ng bukal. Ngunit hindi pa rin kumikilos. Ngayon, nagdala ka ng tao, ngunit ayaw mong direktang makipagdigma at saktan ang iba. Sapat na upang ipakita na gusto ninyo ng pagkain. Ngunit ayaw ninyong maubos ang mga tao. Kung gayon, mas mabuting umupo at makipag-usap tungkol sa isang kasunduan. Ano ang dala mo para makipag-usap sa akin? Ano ito? Bawang na nilaga na talaba. Hindi ka matatakot na samantalahin ko ang pagkakataon na patayin ka. Patayin mo ako. Makakain ka lang ng isang kagat ng hindi malinaw na bagay. Panatilihin mo ako. Sa hinaharap, gusto mong kumain ng kahit gaano karami. Boss, kumusta ang lasa? Ang natitirang isang piraso ng pulot. Lahat ay nakain na nila. Anong gusto mong ipalit? Palitan ng impormasyon sa isla. Saan pwedeng taniman? Saan may mga mabangis na hayop? Saan hindi pwedeng pumunta? At ano ang tungkol sa sinasabi mong Han Biao? Ano ba talaga ang kanyang kwento? Sa hilaga ng isla, may higit sa 50 salot na mangmang. Si Zhu Bingzi ay pinatay nila. Sa silangan ng isla, may isang patag na bahagi. Napakataas ng nilalaman ng asin sa lupa. At may isang uri ng ugat ng puno na nakamamatay kapag kinain. Ugat ng puno na nakamamatay. Malamang ay wild cassava ito. Basta't maayos ang pagproseso. Ito ang pangunahing pagkain na nakakapagbigay ng mataas na ani at nagliligtas ng buhay. Ano pa? May isang abandonadong daungan sa hilaga ng isla. Bawat buwan, may mga barkong nagdadala ng asin na dumarating. Kailan darating ang susunod na barko? 3 araw mula ngayon. Ibinibigay ko sa iyo ang mapa na ito. Gaano karaming pagkain ang kailangan mo? Huwag mag-aksaya ng pagkain. Sa susunod, kapag gumawa ka ng ganitong bagay, bigyan mo kami ng bahagi. Ang mga tao ko ay makakatulong sa inyo sa pangingisda. Pagtatabas ng kahoy, magtrabaho para sa utang. Bayad ayon sa trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Gusto mong kumain, kailangan mong magpursige. Matagumpay. Isang kutsara ng pulot, 11 o 12 talaba, nakapagpalit ng 2 pana, isang lambat. Kumpara sa presyo sa Haizhou, hindi bababa sa 3 leang na pila. Ang bentahan na ito, sobrang sulit. Hindi ko hinahanap ang material na bagay, kundi ang pagkakataon na magtiwala sa isa't isa. Gusto mong pagsama-samahin ang mga taong ito. Palakihin ang kapangyarihan ng pamilya Lin. Hindi lang palakihin ang pamilya Lin, ito ay ang pagtutulungan ng lahat sa isla, para sa kaligtasan. Hindi maganda. Puno ng tao sa labas ng kampo, napalibutan na kami. Sino si Lin Fan? Narinig ko na ang bagong binatang ginoo ng puok ng mga marangal ay mahusay sa pagluluto. Kailangan talaga ng mga matanda ng isang kusinero. Pinatay lahat ng lalaki, mga pagkain, mga babae, at pati yung batang marunong magluto, dalhin nyo lahat. Umiinit na ba ang tubig? Umiinit na. Magaling. Ngayon, maghahain tayo sa kanila ng isang kaldero. Mainit na sabaw. Bakit? Natakot ka? Bibilang ako ng 3. Lalaki, lumuhod ka at tanggapin ang kamatayan. Babae, lumabas ka na. Sino mang magtangkang lumaban, walang awa.
Chenyi, dalhin ang malaking kaldero sa labas sa ibabaw ng apoy. Pio Segundo, ang matandang lalaki. Ang mga bata ay umatras sa kubo ng damo. Takpan ang bibig at ilong gamit ang basang panyo. Lo Yidaw, dalhin ang mga tao upang patayin ang apoy sa magkabilang panig ng kampo. Panatilihin lamang ang isang gitnang bahagi. Iba pang tao, magdala ng tubig. Basa ang lahat ng damuhan sa likuran. Pigilan ang pagkalat ng apoy. May paraan ka ba? Baka nga. Kapag natapos na silang uminom, ayaw na nilang magdala. Kahit malapit na sa kamatayan, nagluluto pa rin. Baka gusto ng batang ito na bilhin tayo gamit ang isang palanggana ng sabaw. Gusto mong itaboy sila gamit ang maanghang na uso. Tama. Baka magbago ang direksyon ng hangin. Tumataas ang tubig sa tabi ng dagat. Matatag ang hangin sa gabi. Hindi magbabago ang direksyon sa loob ng hindi bababa sa kalahating oras. Lahat ay basain ang mga manggas at panyo. Takpan ang ilong at bibig. Huwag tumayo sa ilalim ng apoy. Kumilos. Patagin ang kampo. Bumagsak. Ang mga ganitong paraan ay hindi makakasakit. Ituloy ang atake. Lo Yidaw. Kunin lamang ang mga sandata. Magpahinga sa mas mataas na lugar. Huwag makipaglaban ng matagal. Mingzi. Ikaw. Nahuli na ang inyong leader. Iwanan ang mga sandata. Totoo. Talagang nanalo na tayo. Hindi ba't sinabi ni Tito na walang silbi ang sabaw na ito? Nagtataka lang ako dahil nag-aalala ako para sa lahat. Sige, bilangin muna ang mga nasugatan at iligtas sila. Kailangan din gamutin ang mga nahuli na Salt Gang. Gamitin ang malinis na tubig at banlawan mula sa sulok ng mata palabas. Huwag direktang kuskusin gamit ang kamay. Kanina lang gusto pa nilang patayin tayo. Mga buhay na tao, mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga patay. Kung gusto nyong pumatay, gawin nyo ang nais nyo. Huwag isipin na dahil nahuli nyo ako, panalo na kayo. Kalahati lamang ng mga kasama ko ang nandito ngayon. 3 araw mula ngayon, darating ang barko ng asin. May ilang dosenang gwardiya pa sa barko. Sa oras na yon, wala ni isa sa inyo sa pamilya Lin ang makakaligtas. Saan manggagaling ang asin na barko sa 3 araw? Anong dalang asin ng barko? Bigyan sila ng isang mangkok ng sabaw ng seaweed. Huwag maglagay ng paminta. Hindi mo kami papatayin. Sa ngayon, hindi. Pagkalipas ng 3 araw, mauutangan pa kita ng iyong asin na barko. Gumawa ng isang transaksyon, ayon sa kasalukuyang bilis ng pagkonsumo, kahit na hindi galawin ang 2 sako ng bigas. Ang mga talaba na makukuha sa tabi ng dalampasigan ay sapat lamang para sa 10 araw. Tayo na 63 tao, bawat isa ay may mas mababa sa 1 libra ng isda at karne. Kailangan pa nating magtayo ng kampo, gumawa ng daan, at kumuha ng tubig. Ang pagkonsumo ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Kaya't kailangan nating makahanap ng matatag na pangunahing pagkain sa lalong madaling panahon. Iniisip mo ba na ang sinasabi ni Lo Yidaw na ugat ng nakalalasong puno ay talagang nakakain? Hindi ito haka-haka. Maaari kong tiyakin. Iyon ay kasava. Tara na. Ito ang bagay na yon, 3 taon na ang nakalipas, may naghukay nito para kainin. At pagkatapos kumain, hindi nagtagal ay nagsuka ng puting bula. 9 na tao ang namatay, 7 sa kanila. Lene, tinatawag nila itong ugat ng pagtatampo sa isla. Hindi pwedeng hawakan. Linfan, talagang nakakain ba ang bagay na to? Kumain. Mali ang kanilang paghawak. Ang laso ng kasaba ay nakatuon sa balat at panlabas na layer. Hilaw na kinakain. Inihaw, parehong nakakalason. Maghukay ng 20 piraso at dalhin ito para sa eksperimento. Walang utos ko. Bawal ang sinuman na mag-ani ng pribado para sa pagkain. Kung talagang pwede itong maging pagkain, huwag nang sabihing 60 tao, kahit na 600, ay sapat na para mapuno ang tiyan. Gaano pa katagal ang kailangan para maging maayos? Hindi bababa sa 2 araw. Ito ay isang ugat ng puno lamang. Bakit pa kailangang maging ganito kakomplikado? Sa tingin ko, diretsyo na lang itong pakuluan para makain. Kung gusto mong mamatay, maaari mo itong kainin ng diretsyo. Linfan. Para sa kaligtasan, mas mabuting maghanap ng buhay na bagay para subukan ang lason. Ang texture ay nasa pagitan ng kamote at yam, wala nang malinaw na kapaitan. Sige, lahat ay tikman. Mag-ingat, mainit ito. Mas malambot at malagkit pa kaysa sa sorghum cake. Makakabusog ito. Bigyan mo rin ako ng 1 piraso. Ilang kamuting kahoy ang nahukay ngayon? 230 libra. Ayon sa pagkalkula ng mga gawain sa kampo, maaari kang tumanggap ng 3 piraso. Ako, bilang pinuno ng Salt Gang, 3 piraso lang. Nahuli ka ng kalahating oras kaninang umaga. Nakipagtalo ka sa tao at nahulog ang 1 basket ng pinilas na kasaba. Matapos ibawas ang mga pagkalugi, 3 piraso na lang ang natira. Wala ito kundi karaniwang ugat ng puno. Walang katotohanan ang mga sabi-sabi na ganoon ka nakakalason, na makakapagpatay pa. Medyo mapait ang lasa.
Anong ugat ng pag-iyak? Talagang labis na pinalalaki ang kwento. May nangyaring masama kay Ginoong Tawagin ang lahat. Itong mga sintomas, kasing-kasing ng mga taong nalason 3 taon na ang nakalipas. Wala nang pag-asa. Basta't kumain sila ng pang-ukit ng bituka. Sa gabi, walang makakatakas na buhay. Agad na magpainit ng tubig. Chenyi. Kunin ang asin at asukal. Mingzhu. Buong oras na naitala ang oras. Nagsimula nang mag-cramp ang tao. Walang paraan para mailigtas. Huwag nang sayangin ang lakas. May pag-asa bang maibalik siya? Subukan mo at malalaman mo. Lin Fan. May pagkakataon pa bang mabuhay ang tiyuhin mo? Mahihirapan sabihin, pero mabuti na lang at karamihan sa lason ay nailabas na. Kaya ba niyang makaligtas? Nasa kanya na yon. Ikaw, bunso, nagising ka na sa wakas. Hindi ako ang nagnakaw. May nagplano laban sa akin. Kagabi habang nagbabantay, si Lin Fan ang nagdala sa akin ng kamoteng kahoy. Sabi niya ay naalis na ang lason. Pinasubok niya sa akin ang lasa. Anong sinasabi mo, ikalawang kapatid? Siya nga iyon. Sadyang pinakain niya ako ng nakalalasong kamoteng kahoy. Tapos nagkunwari siyang nagligtas sa akin para pasalamatan siya ng pamilya. Wala ka na bang konsensya? Si Lin Fan ay nagbantay sa iyo buong gabi. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Yung nakalalasong kamoteng kahoy. Iyan ang siya mismong ibinigay sa akin. Si Lin Fan. May gusto ka bang sabihin? Zhu Mingzhu. Ikaw ang magsalita. Kagabi, 3:00 ng hapon, sina Lin Fan at Lin Chenji ay sabay na nag-check ng tangke ng tapioka. 4:00 ng umaga. Sina siya at ako ay nag-verify ng mga gamit na ginamit noong araw na yon. 4:30. Nakita ng gwardiya ng gabi ang 2 matanda na nahulog dahil sa pagkalason. Sa buong proseso, hindi kailanman lumapit si Lin Fan sa ikalawang Ginoo ng mag-isa. Kayo ay talagang magkakasama. Siyempre, tutulungan niyo siyang magsalita. Alam ko na sasabihin mo yan. Ito ay natagpuan sa tabi ng iyong apoy. Kahapon ng gabi, inisip mong bland ang lasa ng cassava cake. Kaya't humiling ka ng inihaw na balat ng isda. Nadagdagan ng mantika ang iyong kanang kamay. Ang posisyon ng langis sa sanga na ito ay tumutugma ng eksakto sa iyong hawak. Bukod dito, ang tambak ng cassava na dapat ayusin ay kulang ng kalahating piraso. Ang hiwa ay mukhang pinunit gamit ang kamay. May natirang sariwang katas ng cassava sa ilalim ng kuko ng iyong kanang hintuturo. Kung talagang si Lin Fan ang may balak na maglagay ng lason. Basta't hindi kita pinagsusuka, kahapon ng gabi patay ka na. Ikaw, bunso, nakamali ka na sa pagnanakaw ng cassava. Iniligtas ka ni Lin Fan, at ikaw pa ang bumalik sa kanya ng masama. Ako. Nagkamali lang ako ng sandali. Noong nakaraan, nagbigay ng laxative sa buong pamilya. Ngayon, nagnakaw ng nakalalasong cassava. Inakusahan ang tagapagligtas. Ang iyong isang saglit na kalituhan ay labis na. Simula ngayon, lahat ng bagay sa kampo ay ipapasa kay Lin Fan. Kung may sinuman na muling sisira sa mga alituntunin, unang bawas ng 3 araw na trabaho. Pangalawang itinaboy mula sa kampo, tungkol kay Lin Hueren. Pinarusahan ng 1 buwan sa paglilinis ng dumi. Ina. Kung magdadagdag ka pa ng 1 salita, 2 buwan ang parusa. Hindi naman hindi maaaring kainin ang cassava, kundi nagmamalaki lang. Maling mag-skip ng 1 proseso, maaaring ang kapalit nito ay ang buhay mo. Bangka. Southwest. Dumating ang isang malaking bangka mula sa Southwest. Ginoo Xiaolin. Hindi ko akalain na makakaligtas ka pa rin. Han Biao. Anong nangyayari? Lenwe. Hindi kasing galing ng iba, natalo lang ako. Mukhang talagang may kakayahan si Ginoong Lin. Salamat kay Ginoong Zhao. Buhay pa ako sa ngayon. Hindi tumatanggap ng mga nahatulang bilanggo ang barko ng pampublikong asin. Maliban sa mga South Bandit ni Han Biao, bawal lumapit ang iba sa mga bangka. Si Zhao ay sumusunod sa mga patakaran. Walang masama rito, Lenwe. Mabuti na lang at may kaalaman ka. 1 balat kapalit ng kalahating kilo ng bigas. Sako ng tuyong isda kapalit ng 2 dakot ng asin. Matagal nang nagbago ang sitwasyon. Ngayon, malakas ang hangin sa dagat. Tumaas ang gasto sa pagpapadala ng mga pagkain. Kung gusto mo, palitan mo. Ang presyo ay itinakda ni Ginoong Zhao. Kaya kung gusto naming bumili ng mga bagay mula sa barko, ang presyo ay ayon din kay Ginoong Zhao. Tama iyon. Ang brown rice ay 1 layang ng pilak bawat gin. Ang kutsilyo ay 10 layang bawat isa. Ang kawali ay 50 layang bawat isa. Bakit hindi ka nangagaw? Buhangin. Ang isla ay may sukat na 100 milya. Ito lamang ang isang barkong pangkalakalan na nagdadala ng mga kalakal. Kung mahal, pwede namang hindi bumili. Hindi ka ba napaka-abilidad?
may kakayahan kang gumawa ng kawali at pagkain sa isla. Tama ang sinabi ni Ginoong Chia. Ang negosyo ay talagang ayon sa gusto ng bawat isa. Ihanda ang isda at pampalasa. Hindi na kami bibili ng mga bagay sa barkong ito. Hindi na kami bibili. Naubos na ba ang lahat ng pulot? Mag-iwan ng kalahati para sa reserba. Anong amoy ito na napakaakit? Parang amoy inihaw na isda. Saan ka makakakita ng karaniwang inihaw na isda na ganito kaamoy? Zhao Tu. Matagal pa bago matapos ang bilang sa Salt Lake. Mas mabuti pang bumaba tayo at tingnan. Walang sinuman ang pinapayagang bumaba. Sinumang naglakas loob na makipagkalakalan sa pamilya Lin. Diretsong ibabawas ang isang buwang sahod. Sobrang bango. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganitong masarap na inihaw na isda. Bigyan mo ako ng isang kagat. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magdala ng kapalit. Magbibigay ako ng 10 pirasong barya. 10 barya, gusto ring palitan ito ng ganitong sarap. Mag-aalok ako ng 50 barya. Mag-aalok ako ng 100 barya. Lahat kayo, bumalik sa loob ng bangka. Walang ingay. Kahit lumana ang patalim na ito, matapos ang pagpulish, maganda pa rin ang gamit. Pwede bang palitan ito ng kalahating inihaw na isda? Okay. Malutong sa labas, malambot sa loob, sobrang lasa. Kahit ang paligid ng buto ng isda ay napakasarap. Sobrang sulit ng negosyo na ito. Gusto ko rin, gusto ko rin. Magkano ang inihaw na isda? 3 piraso lang ang iniihaw ngayon. Ang mas mataas ang presyo, ang mananalo. Pero isang inihaw na isda lang. Kailangan pang magbid. Ang ordinaryong isda, syempre, hindi gaano kamahal. Pero sa barko, tanging malamig na biskwit lang meron. Sa isla, tanging ang inihaw kong isda lang meron. Ang kakaunti ay mas mahal. Pangalawang isda, pinapalitan ko ng isang kawali. Yung kawali ay galing sa barko. Ito ay mga kagamitan ng Shen family. Hindi ito ari-arian ng opisyal na barko. May karapatan akong magpasya. Tanggap na. Pangatlong isda, palitan ng isang kutsilyo panggulay, 20 kilo ng butil. Hindi makabuo ng 20 kilo ng butil. Dito, 10 kilo lang ng butil ng soybeans, 5 kilo ng butil ng gulay, dagdagan ng 2 palayok. Pwede na. Itong kawali. Sa merkado, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 2 tile ng pilak. Ang halaga ng pulo ay hindi maihahambing sa halaga ng lungsod ng dagat. Sa pagkakaroon ng kawali, makakagawa tayo ng asukal, sarsa, at magprito ng pagkain. Maaari rin tayong magluto para sa lahat ng sabay-sabay. Ang halaga na maaring malikha nito ay higit pa sa 2 liang pilak. Sapat na yon. Simula ngayon, bawal nang makipagkalakalan ang sinuman sa mga materyales sa pampang sa pamilya Lin. Malalabag sa parusa. Ibalik ang gangway. Lahat ng tao bumalik sa loob ng barko. Bawal makipag-usap sa mga tao sa baybayin. Lin Fan, akala mo panalo ka na? Mula sa araw na ito, ipapaalam ko sa lahat ng barko na dumadaan sa Shashan Island. Sino ang may lakas na makipagkalakalan sa inyo? Ibig sabihin, laban siya sa Salt Transport Office. Magkukulong siya sa Shashan Island. Bakit mo pa kailangang ipakita sa publiko na siya ay nahihiya? Dahil mas madali ang mag-block ng isang isla. Mahirap naman ang pigilan ang lahat sa pagsasalita at pagkain. Ako si Lu Wenyuan. Ako ang nakababatang may-ari ng Salt House sa Hai Zulu family. Kagabi, ang inihaw na isda ni Ginoo Lin ay talagang hindi malilimutan. Hindi ko alam kung maaari tayong maghanda muli ngayong gabi. Siyempre, maaari. Pero hindi lang isang piraso. Ngayong gabi, sa oras ng huling gabi, gaganapin sa isla ng Buhangin ang unang paligsahan sa pagbebenta ng seafood. Paligsahan sa pagbebenta. Anong ihahanda ni Ginoo Lin para ibenta? Oyster na may honey, alamang na maanghang at maasim. Inihaw na isdang dagat. Mayroon ding isang palanggana ng sabaw na may guso. Bawat pagkain ay limitado ang dami. Maaaring bumili ng mag-isa si Lan Gongzi. O maaari niyang anyayahan ang ibang pasahero sa barko na makipagpaligsahan sa pagbebenta. CJ, bago dumating ang oras, kailangan kong dalhin ang mga tao sa dalampasigan. May humigit kumulang 80 tao sa barko ng asin. Kulang sa 10 ang talagang may kakayahang magbid. Kung lahat ay makakabili, tiyak na hindi tataas ang presyo.
3 platito ng inihaw na talaba na may pulot, 2 platito ng maanghang na alimango, 3 piraso ng inihaw na isda mula sa dagat, sabaw ng gulay at isda sa kawali. Maghanda rin ng kaunting sample para tikman. Isa lang ang pwedeng subukan ng bawat isa. Nakapag-bid ka na noon sa pamilihan. Noon, may isang batch ng mga pampalasa mula sa Timog Silangang Asya na naulanan. Hinati ko ang mga intact na pampalasa sa maliliit na kahon. Iniimbitahan ko ang 17 tindahan ng pampalasa na mag-bid ng harapan. Sa huli, ang pinakamataas na presyo ang naibenta. Mas mataas pa ng 20% sa orihinal na presyo. Ilan ang mabibenta ngayong gabi? Kung susundin ang presyo ng High Prefecture, aabot lang ng 2 layang. Pero dito walang kainan at walang ibang mainit na pagkain. 10 layang. Ano? Isang pagkain ay maaaring ibenta ng 10 layang na pilak. 10 liang lang ang pinakamababang presyo. Iprito ang isda hanggang maging golden brown. Idagdag ang spring water at kelp. Hinaan ang apoy at pakuluan ng dahan-dahan. Tinawag mo kami dito sa walang tao na isla para kumain ng mga kabibi na ito. Wala pang ang maayos na mesa at upuan. Kahit sa isang karaniwang kainan sa Haizhou, magkano lang ang babayaran ko? 2 silver lang. Mga mahal na bisita, maaari kayong magsample ng isang inihaw na talaba ng libre. Para sa karanasan, bibili pa ba ako? Isang sample bawat tao. Sa pagkakataong ito, may 3 tray ng inihaw na talaba na may pulot. Bawat tray ay may 12 piraso. Ang unang tray ay may panimulang presyo na 500 barya. Bawat dagdag na presyo ay hindi dapat mas mababa sa 100 yen. Nag-aalok ako ng 1 leyang. 1 leyang, 200 ozian. 2 leyang. Unang round, 2 leyang ang naipagkasundo. Ikatlong round, 2 leyang, 500 ozian. Laging mas maanghang, mas masarap. Talagang hindi mapigilan. Itong sabaw na ito ay masarap sa malamig na pancake. Siguradong makakain ako ng 3 piraso. 2 platong maanghang na alimango. Kabuang benta ay 5 liyang at 400 uzin. 3 pirasong inihaw na isda sa uling. Nabenta ng 6 na liyang at 200 wayan. Itong sabaw ng isda. Maglalabas ako ng 5 liyang. 5 liyang lang ang gusto mong makuha. Maglalabas ako ng 8 liyang. 10 layang. Itong sabaw na ito kukunin ko, hindi lang para sa akin. Kailangan ko ring ibahagi sa mga kapatid sa barko para matikman nila. Mahigit 80 tao sa barko. Hindi sapat ang sabaw sa palayok para hatiin. Kaya hindi ito ang palayok na binili ko. Magbabayad ako ng 10 tiles. Pakiusap, Ginoong Lin, bukas ay mag-akyat ka sa barko para magluto ng 5 palayok pa. Hindi ako sasakay sa barko. Matagal nang itinuturing ni Zhao Heng na hadlang ang aming pamilya. Kapag ako ay sumakay, baka mahirapan akong makalabas. Kaya't magluto tayo sa isla. Bukas, ipapadala ko ang mga marinero na dalhin ang kawali sa Pampang. Ang kabuang kita mula sa honey roasted oysters ay 6 na tael at 800 barya. Ang spicy crab ay 5 tael at 400 barya. Ang inihaw na isda sa uling ay 6 na tael at 200 barya. Ang deposito para sa sabaw ng isda ay 10 tael. Kung ibabawas ang mga natikman at pagkaing nasira, ang kabuang kita ngayon ay 28 tael at 100 barya. Lin Fan, talagang nailigtas mo ang buong pamilya. Hindi pa sapat. Ngayon ay busog lang. Gusto kong hindi na maging biktima. Kailangan ko ng sarili kong negosyo, sarili kong barko, at sariling ruta ng kalakalan. Binibini Lin. Nais kong bilhin ang honey glazed oysters mo. Ang recipe ng maanghang na crab, maaaring pag-usapan pa ang presyo. Binatang Lu. Hindi ko ibebenta ang recipe ko. Maaaring pag-isipan muli ni Binibinilin. Hindi pa mababa ang 50 liyang na ginto ko. Si Ginoong Lu ay bumili ng resipe ngayon. Bukas ay makakapagbukas na siya ng tindahan sa Haizhou. Sa panahong iyon, ano pa ang maibebenta ng pamilya Lin? Kaya't mag-order ako ng mga produkto. Isa pa, may isang bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo. Ang mga pagkaing dagat niyo ay pinatuyo gamit ang asin. Kung magbibili kayo ng maraming produktong dagat para ibenta, maaaring ituring ng gobyerno bilang ilegal na pagbebenta ng asin. Duheng ng Yanxiang ng Haizhou. Napakahigpit ng pagsisiyasat sa ilegal na asin. Kung hindi man ay kukunin ang lahat ng ari-arian, kung malala ay paparusahan ng kamatayan. Hindi kami nagbebenta ng asin. Hindi mahalaga kung direkta kayong nagbebenta ng asin. Basta't iniisip ni Duheng na naapektuhan nyo ang negosyo ng opisyal na asin. Sa usawa ng pinatuyong isda at mga atsara, maging ang sabaw na ito ay maaaring maging ebidensya. Sa likod ni Zhao Heng, ay si Duheng, ang tagapangasiwa ng asin. Mag-ingat kayo. Kung hindi, itigil na ang negosyong ito. Mahirap na nakuha namin ang aming buhay. Kung mahuhuli na naman sa paggawa ng iligal na asin, tiyak na mamamatay tayo. 28 kilo ay sapat na para sa atin sa ilang panahon. Hindi ba mas mabuti na mamuhay ng tahimik sa lupa ng kasaba? Mahalang presyo ng asin sa baybayin. Hindi kayang bilhin ng karaniwang tao ang sapat na asin. Ngunit kung ang isda mula sa dagat ay maaasin, hindi ito matagal na mapapanatili. Ang Salt Transport Office ay hindi lang nagkokontrol ng asin, kundi pati na rin ang lahat ng industriya sa baybayin na umaasa sa asin. Nais na iwasan ang parusa ng Salt Transport Office.
Hindi pwedeng direktang magbenta ng asin. Hindi kami nagbebenta ng asin. Tanging tuyo lang ang binebenta namin. Ang tuyo naman ay nilalagyan din ng asin para mapanatili. Sabi na ni Ginolo. Kung gusto ni Duheng na makipag-away, kahit anong gawin namin ay mapapataw sa amin ang paratang na nagbebenta kami ng iligal na asin. Kaya hindi pwedeng magbenta lang kami ng tuyo. Ang asin ay bahagi lamang ng proseso. Ang binebenta namin ay ang pagproseso ng lasa at tagal ng pag-imbak. Bawal ng korte ang pribadong asin. Pagtitinda ng asin. Ngunit hindi ipinagbawal ang mga tao na gamitin ang asin na binili para sa pag-aasin ng pagkain. Basta't bawat batch ng asin ay may katibayan ng pagbili at maipapakita sa mga tala na ang asin ay ginamit lamang para sa pagproseso ng mga sangkap. Mahirap na direktang kasuhan si Duheng ng krimen ng pribadong asin. Tama. Mula ngayon, bawat batch ng mga tuyong isda, benta, paggamit ng asin, mga pinagkukunan ng asin, natitirang stock, kailangang maitala ng maayos. Hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkukulang. Benta lang ng ilang isda. Bakit mo pa kailangang maalala ng ganito kadetalyado? Kalimitan, magulo ang tala ng mga tindero. Pinakamataas, kabawasan sa negosyo. Pero tayo, may espesyal na kalagayan. Kung makakalimutan lang ng isang tala, o may isang bagay na hindi na itala, ito ay maaaring maging katibayan ng kasalanan na pwedeng ikamatay. Simula ngayon, palalawakin ang pangingisda. Hahatiin ang mga isda ayon sa laki at uri. Itatabi ang malalaking isda para sa sariwang pagkain at inihaw. Yung maliliit na isda gagamitin sa paggawa ng dried fish. Lahat ng patay na isda, bawal ipasok sa pagpuproseso. Lahat ba ng dried fish ay pareho ang lasa? Natural na iba. Mayroon tayong 4 na lasa. Original, maanghang, matamis na sarsa, sariwa at mabango. Kung gusto mong subukan, pwede kang bumili ng maliit na pakete. Kung gusto mong magbenta ng maramihan, pwede kang bumili ng malaking pakete sa bultuhan. Maliit na pakete, 2 leyang bawat isa, gamit ang malalapad na dahon para sa pagbalot. Malaking pakete, nag-umpisa sa 5 kilo, mas mababa ng 20% kaysa sa tingi. Isang beses na pagbili ng higit sa 20 kilo, maaaring bigyan ng eksklusibong karapatan sa pagbebenta sa baybaying bayan sa loob ng 7 araw. Ano ang ibig sabihin ng eksklusibong pagbebenta? Sa parehong bayan. Sa loob ng 7 araw, tanging isang negosyante lang ang aming pagbebentahan. Iwasan ang kompetisyon sa presyong pinipilit ng mga kakumpetensya. Para kumita ang negosyante, natural na magiging interesado silang bumili ng maramihan. Ganoon pala yun. May isa pang patakaran. Ang mga nag-ihaw ng dried fish ay kailangang maghugas ng kamay. Lahat ng isda ay galing sa dagat. Kailangan pang matuyo ng ilang araw. Anong pagkakaiba kung maghuhugas ng kamay o hindi? Meron. Kung kulang ang asin, masisira ang isda. Kung hindi malinis ang tiyan ng isda, mababaho ito. Kung madapuan ng maruming tubig habang natutuyo, maaaring magkasakit ang mga bisita. Ngayon, magtipid ka ng kaunting tubig. Bukas, masisira ang isang batch ng isda. Nasisira ang buong reputasyon ng paggawaan. Nang walang pahintulot. Bawal lumampas dito. Bawal kumain sa loob ng paggawaan. Bawal magtapon ng mga internal na bahagi ng isda. Ang mga patakarang ito, mas mahigpit pa kaysa sa kulungan ng gobyerno. Kung ayaw mong sumunod, pinalayas mula sa workshop. Kumita lamang batay sa karaniwang sweldo ng mga mangingisda. Kapag kinakain, kailangan lamang punitin ang isang maliit na piraso. Ilagay sa mainit na tubig, at makakakuha ka ng isang mangkok ng masarap at malasa na sabaw ng isda at kombu. Ang maanghang na lasa ay pinakabagay sa alak. Ang lasa ng pulot ay matamis at malinis. Ang orihinal na lasa ang may pinakamataas na halaga para sa presyo. Dati ay 10 kilo. Pinalitan ko ito sa 30 kilo. Sa Kinsha Town sa timog ng Haizhou. Sa ngayon ay walang nagbebenta ng aming tuyo. Kaya magdadagdag ako ng 20 kilo, kabuang 50 kilo. Kunin ang eksklusibong karapatan sa pagbebenta sa Kinsha Town sa loob ng 7 araw. Maari, dobleng sukat, 20 kilo, maanghang na 15 kilo, matamis na 10 kilo, lasa ng kelp 5 kilo. Lahat ipapak na. Kung alam ko lang na ganito kahalaga ang mga simpleng tuyong isda, dapat noon pa ay pinasok na ng huwes ang negosyong ito sa Beijing. Sa Beijing, may mga restoran at karinderya. May mga dekalidad na isda na kaunti lamang ang galing sa baybayin. Nangyayari lamang ito sa dagat kapag mahirap mag-imbak ng pagkain dahil sa kakulangan ng init. Doon lamang sila nagkakahalaga ng ganitong presyo. Ilog. Hindi maganda. Nawala ang lahat ng mga pinatuyong isda na nakasabit sa labas.
Umaabot ito sa mahigit 80 libra. Huliin ang magnanakaw, kailangan siyang putulin ang kamay. Walang kulang sa 1 kilo ng dekalidad na isda. Tama nga. Bakit ang magnanakaw ay nagnanakaw lamang ng mga dekalidad na produkto? Hindi siya nagnanakaw ng magaganda. Hindi ito isang biglaang desisyon ng mga taga-isla. Mayroon talagang nagtanong tungkol sa aming mga plano. May nag-hire para sa espesyal na pagnanakaw. Hindi makilala ng kabilang panig ang mga dekalidad at di masamang produkto. Kailangan nilang ilipat ang lahat ng mga tuyong isda. Maaari nilang malaman ng tumpak ang aming mga plano. Zhao Heng. Naglagay siya ng mga espiya sa isla. Madaling makapasok ang mga dayuhan sa isla. Kahit na makahanap ng mga bakas, hindi maiiwasan ang pagdating ng lahat ng tao. Noong nakaraang gabi, ang 4 na tao na nagbabantay sa lugar ng pagpapatuyo. 2 sa kanila ang nagsabi na narinig nila ang kakaibang tunog sa silangang bahagi ng kampo sa oras ng anak. Sama-sama silang pumunta upang tingnan. Ang iba pang 2 ay biglang nakaramdam ng sakit sa tiyan. Ang oras ng pagbabantay ay talagang panahon ng pagnanakaw. Sino ang maniniwala na napaka-coincidental nito? Talagang narinig namin ang ingay. May mga sanga sa mga damo sa silangan na natapakan at nabali. Maaari kang pumunta at suriin. Sino ang unang nakarinig ng kakaibang tunog? Ako. Ano ang narinig mo? Parang may taong umapak sa sanga ng puno. Ilang beses? 2 o 3 beses. 2 o 3 beses. Gaano katagal ang pagitan? Ito. Noong panahong iyon, masyadong madilim. Hindi ko napansin. Walang kakaiba sa ibang mga gwardiya. Tanging kayong 2 ang sabay na sumakit ang tiyan at sabay din gumaling. Sobrang kakaiba. Dahon ng pagtatae. May naghalo ng damo sa inuming tubig habang nakaduty. Hindi ang layunin ay makasakit. Para lang lumikha ng bakanteng oras. Yung ingay sa silangan ay sadyang ginawa mo rin, di ba? Ginolin, ako'y nagdadala lang ng mensahe para sa iba. Hindi ako nanghuli ng dried fish. Sino ang nag-utos sa iyo na maghatid ng mensahe? Si Son Mazi mula sa Isla Kanluran. Sabi niya basta't mailihis ang bantay, bibigyan niya ako ng 1 kilo ng bigas. Si Son Mazi dati ay aking tauhan. Kalahating buwan na ang nakalipas, ayaw niyang sumuko sa kampo. Umalis siya kasama ang 3 tao. Saan na siya nakatira ngayon? Lumang kuweba sa Kanluran. Si Zhao Heng ay nagsisikap na nakaw na kunin ang mga depektong tuyong isda. Ano ba talaga ang balak niya? Malamang gusto niyang malaman kung paano ginagawa ang tuyong isda ng pamilya Lin. O baka naman balak niyang ibenta. Pero hindi pantay ang alat ng mga isda na ito. At hindi pa ito tuluyang naalis ang asin. Sa maikling panahon, hindi pa ito makikita ang problema. Mabilis itong masisira pagkatapos ng 1 o 2 araw na nakaselyo. Kailangan ba nating magpadala ng tao para ipaalala sa kanila? Hindi na kailangan, dahil pinaghirapan nilang nakawin ito. Hayaan na lang silang tamasahin ito. Ipadala ang mga tuyong isda sa barko sa magdamag. Tiyak na patungo ito sa Haizhou City. Ginoong Lin. May nangyari kay Zhao Heng. Patay na ba? Mas masahol pa sa kamatayan. Ipinadala ni Zhao Heng ang pinakamagandang batch ng tuyo sa tahanan ng Salt Transport Officer para sa salusalo. Nang dumating ang araw ng salusalo, nang buksan ang lalagyan, sumabog ang amoy mula sa kusina. Kumain ng 1 piraso ang namamahala at agad na nagsuka sa mesa. Ngayon, alam na ng buong Haizhou na nag-imbita siya ng mga bisita gamit ang mabahong isda. Karapat-dapat siya. Nagnakaw pa ng mga sirang bagay. Ganitong tao, nagiging opisyal pa. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Tiyak na iniisip ni Zhao Heng na sinadya naming set up siya. Ngayon, nagbigay siya ng babala. 1 buwan mula ngayon, ipinagbabawal ang lahat ng barkong nagdadala ng butil mula sa mga barko ng pagkain na maghatid ng kahit 1 butil sa isla ng Xingsha. Napakalakas niya, wala si Zhao Heng. Pero siya ang namamahala sa salt transport. Kahit anong barko sa paligid ng bawat estado ay takot na mapahiya si Du Heng, ang salt transport official, kapag lalabas ng port. Mula sa susunod na buwan, walang barko ang magtatangkang maghatid ng 1 butil ng bigas sa isla ng Xingsha. Pwede tayong maglabas ng mas maraming pera. Hindi ito usapin ng pera. Kapag ang barko ay pinagselosan ng Salt Transport Office at hinuli ng 1 araw, ang pagkalugi ay lagpas pa sa buong kargang butil. Walang sinuman ang maglalakas loob na riskuhin yon. 1 buwan na lang ang natitira. Anong gagawin natin ngayon? Simula ngayong araw. Hindi tayo maghihintay ng mga barko ng pagkain mula sa labas. Magtatanim tayo ng sarili natin. Ang silangang bahagi ng isla ang pinakamalapit sa kampo. Ito ang pinakamainam na lugar para sa eksperimento. Ngunit ang mga lupain ng asin sa isla na ito, talaga bang makakapagtanim ng pagkain? Hindi pwedeng direktang magtanim ng pagkain. Kailangan munang maghukay ng mga kanal para sa drainage. Hayaang hugasan ng ulan ang lupa. Alisin ang asin mula sa lupa. Pagkatapos ay magtanim ng sea purslane at mga legumbre. Ang sea purslane ay nakakain din. Kapag bata, maaari itong gawing gulay. Kapag lumaki, maaari itong isama sa lupa upang dagdagan ang sustansya. Itinatag ang silangang pulo bilang lugar ng eksperimento sa pagpapabuti. Magtatanim ng mga gulay at legumbre sa mababang dalisdis malapit sa ibaba ng bukal. Sa gitna ng isla, nagtatanim ng kasava at mais.
Sa mamasa-masang lupa, nagtatanim ng gabi. Lahat ng buto ay labis na limitado. 15 kilo ng butil ay ang buong pag-asa ng pamilya Lin sa ngayon. Kapag nasira ang mga tanim, hindi ito mapapalitan sa maikling panahon. Magtatanim tayo. Bakit sa isang lupa ay ganito lang kaunti ang itinatanim? Kung ibubuhos mo lahat ng sabay-sabay, baka hindi angkop ang lupa dito. Mapupunta lang sa wala ang lahat ng binhi natin. Mag-umpisa muna tayo sa maliit na bahagi para subukan, hanapin ang pinakaangkop na lugar. Ilubog ang mga isda at seaweed na ito, lahat ng ito ay ilagay sa hukay. Nagsasama-sama ang mga ito, hindi ba't mas nakakabaho? Talagang mas mabaho. Bakit pa natin ito itinatago? Para gawing pataba. Walang nakitang gumagamit ng bituka ng isda ang hardinero ng mga bulaklak sa likod ng puok ng mga marangal para sa pagtatanim ng peony. Kayang bumili ng pataba at galing sa toyo ang puok ng mga marangal. Ano na lang ang meron tayo ngayon? Ito na lang mga bituka ng isda. Kaya huwag magreklamo, mula bukas. Ang mga lugar na ito ng dumi ay sa pangangalaga na ng tiyuhin. Gaano pa katagal ako maglilinis ng dumi? Gaano pa katagal? Ang parusa ng matandang ginang ay 1 buwan, katatapos lang ng 11 araw. Tumubo na. Lahat ng mga buto sa lupa ay tumubo na. Totoo nang nabubuhay na. Lin Fan. Sa isla na ito, talagang kaya nitong mag-ani ng pagkain. Ito pa lang ang simula. Ang mga dahon ng ilang mung bean sprouts ay nagsimulang maging dilaw. Ipinapakita nito na may kulang pa rin sa lupa. Pero ang kabuang porsyento ng pag-ugat ay mas mataas kaysa sa aking inaasahan. Nagsimula ito ng maayos. Ang 1 buwang limitasyon sa pagkain na sinabi ni Zhao Heng ay parang isang talim na nakasabit sa ulo ng lahat. Ngunit bawat bagong usbong ay unti-unting nagpapahina sa takot ng talim. Lin Fan. May nangyari. Anong nangyari? Pumasok ang mga wild boar mula sa bundok. Nasira nila ang buong taniman. Lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng kalahating buwan ay nawasak na. Patayin sila. Sunggaban ang lahat ng mga hayop na ito. Hindi lahat dapat patayin. Yung malalaki gawing karne. Mananatili ako dito para mag-alaga ng mga baboy ramo. Ginoo, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Napakalakas ng kanilang likas na ugali. Kadalasan, mahirap sanayin ang mga lalaking baboy ramo. Mag-iwan ka na lang ng mga inahin at mga supling. Lahat ng iba pang mga lalaking baboy ramo ay papatayin. Walang matatag na pinagkukunan ng alagang hayop sa isla. Kahit na ang mga baboy ramo na ito ay salot. Sila rin ay nagdadala ng mga binhi ng sakuna. May punto ka dyan, itatabi natin ang mga inahing baboy at mga supling nito. Patayin ang mga lalaking baboy para kainin. Hindi sayang ang bentahan nito. Itutulak namin ang mga baboy ramo papalayo sa silangan. Gamit ang mga kasalukuyang kanal. Guhurin at palawakin ang kanal. Ipantong ang mga sanga at damo sa ibabaw. Maghukay ng mga kahoy sa magkabilang gilid ng kanal. Mag-iwan ng isang makipot na pasukan na pwedeng pasukin lamang paabante. Kapag nahulog ang isang adult na baboy damo, gamit ang sibat, saksakin mula sa mataas. Hatiin ang mga supling at ina gamit ang pamingwit na lambat. Hindi maliit ang nakuhang biyaya ngayon. Hindi bababa sa 1,000 gin ng baboy. Sapat na ito para sa atin sa mahabang panahon. Mahal na hari. Naiintindihan na ang kaso. Ang kaso ng pag-ugnay ni Marquis Jinyuan na si Linjia sa pakikipagsabuatan at ilegal na pagbebenta ng asin ay isang paninira na inimbento ni Xiao Chengli, ang anak ng Duke Qi, at ni Du Heng, ang tagapangasiwa ng kalakalan ng asin. Nais nilang pag-agawan ang yaman sa pantalan ng Lin. Sinasadyang gumawa ng ebidensya upang alisin ang mga kalaban. Monopolyo sa transportasyon ng asin sa dagat at lupa. Xiao Chengli, Du Heng nagtatag ng grupo para sa pansariling interes. Nagsasagawa ng paninira sa mga tapat. Nagdudulot ng kaguluhan sa pamahalaan ng asin sa baybayin. Kasalanan ay hindi mapapatawad. Agad na maglabas ng utos. 2 ay tanggalin sa posisyon at ipasailalim sa pagsisiyasat. Ikulong sa kulungan ng langit. Lahat ng mga opisyal na sangkot ay paparusahan ng mahigpit. Sumusunod sa utos ang alipin. Agad na alisin ang paratang na paglilitis sa Lin pamilya. Ibalik ang posisyon ng Marquis ng Jinyuan sa kanyang lupa at ari-arian. May karagdagang utos. Tawagin si Lin Fan at ang buong angkanya pabalik sa kabisera agad. Pumunta sa palasyo upang maglingkod. Pangasiwaan ang buong kalakalan sa baybayin, kabilang ang pagmamay-ari ng asin.
Nailantad ang kaso ng pagkakaso sa pamilya Lin. Malaki ang pagpapala ng hari. Agad kang tawagin upang bumalik sa kabisera kasama ang iyong pamilya. Itataas ang iyong ranggo at titulo. Muling magmamay-ari ng ari-arian ng huwes. Pangunahing namumuno sa kalakalan sa baybayin at sa administrasyon ng asin. Manggagawang si Lin Fan, nagpapasalamat sa banal na hari. Ngunit ako at ang buong angkan ng Lin ay nagpasyang manatili sa isla ng Xingsha. Lin Fan, alam mo ba na ito ay paglapastangan sa utos? Noong araw, ang buong angkan ng Lin ay ipinatapon. Ito ang bundok na ito ang nagbigay sa amin ng isang pag-asa. Ngayon ay nakamit ang katarungan. Ngunit sa hinaharap, hindi maiiwasang muling maligaw sa alitan. Ngunit iba ang Star Sand Island. Dito ay nilikha namin ito ng aming sariling mga kamay. Bumalik sa Beijing. Ako'y isang lingkod ng estado sa hukuman. Nananatili sa pulo na ito. Maaari kong protektahan ang mga mamamayan dito. Ipinapaabot ko ang mga salita ni Ginoong Lin ng tapat sa emperador. Mula sa araw na ito, ang pulo ng Xingsha ay ating tahanan. Ito ang ating pundasyon. Pinabayaan ng mga mataas na opisyal sa korte at inaalagaan ang pulo na ito. Nagsisi ka na ba? Ang mga tagumpay, kayamanan at kapangyarihan ay mga panlabas na bagay. Ang isla na ito ay aking ginawa gamit ang aming lahi. Ito ang pinakamagandang daan pabalik sa aking tahanan.